Provincial Board Member, Mawe Pamisaran, the top one performing board member in Davao del Norte. First of all, I would like to convey my message of thanks for choosing me as one of your public officials in yung Good day, everyone. We have here board member Maui Pamisaran. Sir, thank you kayo, sir, for accommodating us. So, our question po will be revolving around RA 6713. Mag-pick lang ka, sir, o questions po, then answer lang po. Okay. What measures are in place to prevent corruption and ensure the responsible use of public funds? Okay. Actually, pinaka-basic na public office is a public trust. Mao gyud ang pinaka-importante. Once nga gipili ka sa katawhan, dako jud kay kag obligasyon ug responsibilidad. Labi na gyud sa paggamit sa pundo sa atong panggobyerno. Importante ang essence sa check and balance. Kung inyong maobserbaran, natay executive department, natay legislative department. So natay local finance committee na executive department nga ang pundo gikan na sa nagkadayang nga department. So ang department sa executive kumpleto na nga mga sektor, no? Of course natay agriculture, we have accounting, budget, planning, uban pa. So kana sila mag-submit na sila ng budget mo na gitawag nga executive budget. Submit na sa sangguniang panlalawigan o sangguniang panglungsod ng legislative department. So i-review na kung paano nila tagaan ng priority ang mataga concern, mataga department. So importante nga gamito na to ang kwarta sa gobyerno in a manner nga even single centavo should be accounted for. Importante nga makwintada gud siya. Mabita ng reason nga nagkaroon ta ng COA ng Commission on Audit kay sila gyud ang right and proper nga department or agency nga mao gyud mo review kung paano gigasto ng isa ka local government unit or isa ka department ang kwarta sa ato ang panggobyerno. To ensure nga magkaroon ng transparency and accountability, dapat accounted jud ang atong pundo. So dapat responsibilidad gyud na sa public officials. Muna nga para sa kuha importante gyud na magkaroon ng check and balance ang ato ang panggobyerno. Niya mo na nga nataw ng uban nga mga agency tulok sa mga fund paano gigastos ng gobyerno. Number 2 po, sir. Yes, sir. Can you share instances that you confronted with ethical issues as a public officer? So far kung sa ethical issues sama sa kong gingon importante sa usa ka public official kining mag-follow ta sa code of conduct and ethical standard for public officials and employees. Matong gina-mention ako a while ago na importante ng public offices sa public trust. Pero so far, in my 24 years in government service, wala pa ta na nagkaroon ng issue or nagka-iskandalo regarding sa atong code of conduct. So far, pinaka-importante sa ko ang behavior, kanang attitude sa public officials. In fact, sa ako ang pagka-board member, almost mag-end ko sa akong first term. Even ang ako ang performance as to attendance to special session and regular session, so far wala pa dyan absent. Kana manifestation na indication na nga nag-observe ko diha palang daan sa as to attendance. Kaya makita man mo ang behavior ethical sa tao kanang absinot. Yes. So meaning di sa interesado sa iyang servisyo, di siya committed, di ba? Number 3 po, sir. So, sir, how do you maintain ethical standard as a public official? Pinaka-importante nga ang kumpiyansa o pagsalig sa tao na nagbuto sa imo ginang protektahan. Kay once nga masipyat ka, lisod ba yung pag-recover? Sa 100 di mo ka maayo nga nahimo, masipyat lang kag kaisa, mawala pang 100 nga imong nahimo. Ang katulad yung isa, magito yung makita sa tao. So, importante na kay mao man ay
kanang pag-measure sa standard sa o sa katawo ba nga protektahan gyud mo maunsa nga mga issue. Pero di mo na to ma-place ang tanang tao, di ba yung nana. Wa pa ta kay balo sa level pag understanding sa tao kung paano nila isabot. Di man malikayan. Pero importante gyud na kay mao man ay pinaka una nga basihan sa tao paano siya magpili ng kanang politician or leader nga yang i-trust. Importante ang atong mga young generation, ang atong mga young leaders nga umaabot. Dapat sila tong mahimong catalyst of change para sa kausaban. Yung usbon itong dagway sa realidad labi na ng traditional politics dili maayo. It's a long process, di ba? But we trust the process. Yung importante na. Lahat mo ko ng term nga politician, lahat po ng leader. Oo, di ba? Naman sila kalainan. Kung leader ka, dapat inspired din mo ang imong mga subordinate mga tao. Ang kani kasagaran mo ganing politician kay murag busi ra kaya, di ba? Tingnan na. So, lahat na siya. So, sige. Next question po. What is the system you use as a public official to ensure transparency in the city transactions? Okay. Sa local government unit, namo ginay budget, na accounting, na treasurer, na GSO. Wala pa ginay back. Ang kanang back mo na Committee on Bids and Awards. So for example, kung mag-purchase ka ng isa ka butang, example sa among opisina, mo undergo jud kag basic na procedure kanang sa back kanang bidding. So mag-participate ana ang katong mga supplier niya ang mag-facilitate ana ang back member sa back. So ang member sa back ana nag-compose na nasa executive department, accounting, budget, kanang GSO, kanang government service office muna yung GSO. So sa akong experience, ang ato ang mga pag-transact sa panggoberno, tanan gid mo undergo ginag usual procedure sa basic accounting, budget accounting, sa GSO, unya katong Committee on Bids and Awards. Naman ay back. So mao na nga kung naa sa ma-observe na siya, ma-assured na to nga na ay transparency and accountability. Pero kana lang kung ang atong mga member sa Bids and Awards Committee masaklawan, maimpluwensyahan sa kapangyarihan either sa executive or kinsa to nagpa-purchase ato, posible gapon nga dili malikayan nga nagyapon yung mga anomalya nga may tabo. Importante kay gitong gingon ako ganiya nga nag-exist tong commission on audit katong COA. Kay siya man na ang mo-audit, siya may right nga and proper nga agency nga mo-audit siya. Kung wala ba nalustay ang kwarta, wa ba nalugi ang ato ang gobyerno kung mag-purchase. Yes, sir. How do you ensure that the members, officials, and employees of this office adhere to the principles of professionalism? Actually, sa mo ang level, aman tayo Human Resource Management Office. Naghahatag man na sila ng basic orientation sa atong mga empleyado. Once nga ma-hired ka or na-empleyado ka, tagaan mo mag-basic training. So, facilitated sa Human Resource Management Office. Para yun nga, ilag yung i-observe katong standard sa professionalism. So, dakog role ang gobyerno, labi lang yun sa pag-hire sa mga bagong empleyado, labi ng mga fresh graduate, young graduate, nga mo aspire nga mahimong government employee. So, nagitay Human Resource Management ka naghahatag ng briefing, orientation, training, gina-expose pa sila sa mga seminar yun, ingunana. O diyan na yun sa question sa atong personal nga pagkatao. Kaya na may uban nga department head, mga nag-doctorate na sila, taas na kayo sa level of achievement, pero ang ilahang level of professionalism, dili gapon maayo, di ba? Sometimes, sa individual na po na nga pagkatao na to. Pero so far, sa kuha naman ko yung mga empleyado under sa kuhang office. So, always gi-remind gina ko na sila nga mag-observe yun professionalism, meaning kanabang i-avoid ng pabor-pabor, kanang bias nga mga pag-treat labi na dire. For example,
nagahatag ng medical assistance sa atong mga indigent patients. Ako silang giingnan dapat nga i-treat na to nga patas parehas tanan. O ingon na normal man na nga natay mga ginagmay nga madako na to tong kaila na to, close na to, pero kung giingnan sila nga kung hatang matagdako katong dakog biling, pero katong gamay lang di pa na to kaya dakoon kay daghan pa mapuntag mga pasyente nga doon yun na. So importante nga i-treat na to nga parehas tanan, walay pabor-pabor yun na. Kasagaran bago sa government transaction na gino pabor-pabor ba no, di mo ni kayan Bias. yun na mao gyud mo na nga dapat patas tanan. Mao bitaw nga para ng pag-treat ng equal. Like for example, nagipag-coordinate ko sa PESO, Public Employment and Service Office. Nangayo ko data sa mga fresh graduate, bagong graduate sa DNEC. Napulo sila kabuok, nanginalan ko atog 5. Akong gipa-report ang napulo. Ipa-interview na ko sa kong staff. Taga DNEC na akong gikuha. Kay gusto na ako walaon sa una sa mga young graduates nga ang kaning pagtrabaho gobyerno para na sila padrino, para sa nakaila, para sa mga experience. It's a give opportunity sa itong mga bago na graduate. It's nice po sir na kanang to hear sir ba na kanang mo lagi na beat nimo ang traditional na view sa politics sir na like eradicate nimo slowly katong kung na kailangan na ay mo graduate na ay backer na ay Actually, dili man ta perfect. Dili man po naman ko 16 to 17 ka staff. Normal po na nga, naapog ko kapamilya na ko. Nga naman, importante man ang trust and confidence. yes sir. Kaya naman ko yung mga posisyon or nature sa trabaho. Ang term, pinakagwapo na nature sa trabaho. Na yung nature sa trabaho, nga isalig yun mo na sa imong kapamilya. Like, Thank you kayo sir, that's all. Nata siya ang Last question. Thank Thank you kayo sir. Para kami